Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asa ang pakikinig mga kaibigan. Kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza. At Melo Anadem Ong po. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa atin pong mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutan na magsuot ng mask tuwing lalabas po kayo. Maghugas po kayo lagi ng kamay. Ayan. At social distancing. Sana po ay mapanatili natin ang ating mga kalusugan na malalakas, may panlaban sa sakit. Ayan. Tapusin na natin ang pagkalat ng COVID na ito, Melo, no? Tama ka dyan, Pastor Nera. Sa tulong ng ating Panginoon, manatili tayong may kapayapaan. Ano man po. Keep safe. Yes! Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat at aralin sa Biblia na amin po mga ipinamimigay. At kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang nais nyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag or i-text niyo po ang inyong kumpletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Meron din po tayong toll-free number, mga kaibigan sa ibang bansa at mga nasa probinsya. Pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong Facebook page. I-like niyo rin po ito at i-share sa inyong mga friends. Ang ating pong Facebook page ay facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Meron din po tayong email address, connect@adventist.ph. Pakipag-ugnayan po kayo sa amin. Ipadala niyo po ang inyong mga kumpletong pangalan at address. Mula ngayon at sa mga susunod na ating pagtatagpo sa ating palatuntunang ito ay pasisimulan naman natin ang pagtalakay sa mga prinsipyo ng pagpapalago ng relasyon sa ating tahanan. At mayroon tayong inanyayahang panauhin na siya pong tatalakay ng mga mahalagang punto kung paano natin mapapalago ang ating pagsasama. At sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, ipagpapatuloy pa rin natin ang pagtalakay sa ating pinasimulang serye, ang Israel sa Propesiya, ang bahaging ang Israel at ang Iglesia. Para po sa ating buhay pamilya, makakasama po natin si Ma'am Irene Gabin. Pwede po natin siyang tawaging Ma'am Ai. Si Ma'am Ai po ay ang kasalukuyang Women's Ministries Director dito sa ating tanggapan sa North Philippine Union Conference. Siya po ay Certified Family Educator at Certified Counseling Facilitator. Siya rin po ay isang ina sa 2 kabataan, kaya po meron siya talagang malawak na karanasan sa pagiging ina at pagiging asawa tungkol po sa buhay pamilya na isi-share niya po sa atin ngayon. So, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai. Alam ko pong magiging interesting ang ating discussion today. Ma'am Ai? Magandang araw po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating segment ng Buhay Pamilya. At ngayon po sa ating maikli po na pagsasama-sama, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang may kinalaman kung paano po natin matuturuan yung ating mga anak ng obedience o yung tamang pagsunod. Kasi nga po, isa sa mga concerns ng ating mga magulang ngayon ay marami po mga anak ngayon, ang sabi nila po ay hindi na ganun masunurin kagaya ng araw. Kaya po maganda na atin pong pag-usapan kung paano ba talaga natin ibabalik yung pagtuturo sa ating mga anak ng pagsunod. Alam ko naman po na marami po sa ating mga magulang o lahat naman tayo talaga nagtuturo sa ating mga anak. Kaya nga lang ay meron tayong ilan marahil na nakakaligtaan. Ang sabi po ng mga expert, obedience is the first lesson that a child should learn. Or obedience is the first lesson that we should teach to our children. Dahil ang mga parents po ay ang unang-unang guro ng atin po mga anak. So it is in the family that obedience is first taught. Okay, so bigyan ko lang po kayo ng ilan sa mga tips na atin pong
i-consider po sa atin pong pag-aaral tungkol sa mahalagang subject na ito. Unang-una po, ang obedience po ay atin pong itinuturo kapag ang atin pong anak ay maliit pa lang, yung pagkapanganak pa lang ay ituturo na po natin sa kanila ang obedience. Ano po? Bakit po? Sapagkat habang maliit pa po ay para maunawaan po ng mga anak natin kung ano talaga ang tamang pagsunod. Meron po kasi mga magulang na sinasabi nila na maliit pa naman, saka na lang turuan. Ayan, karanasan naman po natin yan na mahirap na po talagang turuan ng mga bata kapag sila po ay malalaki na. Pangalawa po ay, let us teach our children obedience before reason is developed sa kanila. Bago pa po sila makapagpaliwanag o makapangatwiran, ay alam na po nila kung ano ang ibig sabihin ng obedience. Yan nga po ay nagsisimula pa lang kapag maliit pa lang yung mga anak natin. That there are certain rules in the family that we should or our children should learn. Ano po? And last tip po, apply a positive parenting approach. Mahalaga po ito sa atin kasi unang-una tayo ang mga teachers sa ating mga anak, nakaka-stress naman po, 'di ba? Kapag tayo nag-uutos pero hindi po tayo sinusunod ng ating mga anak at ang laging sasabihin nila ay wait, mommy or wait, daddy. Sinasabi po ng mga pag-aaral na kung positive ang approach po natin sa kanila ay mas maluwag po sa kanila ang pagsunod. Halimbawa po, malimit po tayo na magsabi ng huwag sa mga anak natin, 'di ba? Or no, huwag, hindi yan mga anak. Kapag sinimulan daw po natin ang ating pagsasabi sa ating mga anak ng no or huwag or hindi or wag yan, laging ganon, ay mas mahirap po sa kanila ang pagsunod. Mas maganda kung positive po yung approach natin. Halimbawa po, sasabihin natin, sa halip na sasabihin po natin sa mga anak natin na huwag kang cellphone dyan, anak, at nakakasira yan sa iyong kalusugan, baguhin po natin. Huwag sabihin na huwag, kung hindi, sabihin po natin, anak, mas maganda kung ang pagsi-cellphone, anak, ay ilalagay mo sa tamang lugar. Ano po? So, marami tayong pwedeng approach. Ito'y ilan po sa mga tips na pwede natin pong sabihin sa ating mga anak. Alam niyo po ba, ang obedience o ang pagsunod, yan po ay may kaakibat na modeling. So, imo-model natin sa ating mga anak. Makita po sa atin kasi mahirap po magsabi sa ating mga anak na, anak, huwag kang kumain ng sitsirya kung ikaw naman ay kain ng sitsirya, di ba? Nandun po yung modeling. At nais ko pong iwan sa inyo ang talata na nasa or Bible text na nasa John 14:15. Ang sabi po doon, if you love me, keep my commandments. So, ang obedience po ay may kaakibat na love. Obedience should be motivated by love. Ganyan po ang ating Panginoon. Minahal po tayo ng ating Panginoon at bilang tugon sa pagmamahal pong yun natin sa ating Panginoon ay sinusunod po natin ang ating Panginoon, ang kanya pong kalooban. So maraming salamat po sa inyong pagtutok sa maikling pag-aaral na ito. Nawa po ay i-enjoy natin ang pagsunod ng ating mga anak. God bless you all. Napapanahong pong mga puntos ang ating narinig buhat kay Ma'am Irelyn Gabin, lalo na ngayon na tayo ay magkakasama buong pamilya sa loob ng bahay. Sana po manatili tayong masaya, ini-enjoy natin ang company ng bawat isa. Hindi yung mas gugustuhin pa natin umalis na lang ng bahay kasi bugnutin ang mga tao. Posible naman palang maging masaya ang loob ng ating sambahayan. Tayo po ay hahandugan sa bahaging ito ng isang makalangit na awitin. Isang mabuting bagay ang manalangin sa Diyos, kaibigang tapat at sandigan ng lahat.
Tinubos sa kasalanan, buhay ko'y piniaran. Pag-ibig mo, Jesus, dakila at tapat. Ano pa nga bang hahanapin ko? Pagpapala ay binubuhos sa piling ko. Tinubos sa kasalanan, buhay ko'y piniaran. Pag-ibig mo, Jesus, dakila at tapat. Tinubos sa kasalanan, buhay ko'y piniaran. Pag-ibig mo, Jesus, dakila at tapat. Pag-ibig mo, Jesus, dakila at tapat. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na ating napakinggan ngayong oras na ito sa awit na ating narinig. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral ng banal na Biblia upang tuklasin natin ang mga panukala ng ating Panginoong Diyos hindi lamang sa bayan ng Israel kundi sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyan. Pag-aaralan natin ang Israel at ang Iglesia sa pangunguna ni Pastor Abraham Del Rosario. Good day mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon magpapatuloy tayo mga minamahal sa ating pong pag-aaral tungkol sa paksang ang Israel at ang Iglesia. Well, sinabi ba talaga ng banal na kasulatan ang bagong tipang Israel ay ang Iglesia? Ito ay isang mahalagang pag-aaral na dapat nating tignan. Ito ay isang malalim na katanungan at ang tugon ay salungat sa karaniwang iniisip at ipinapangaral ngayon ng iba't ibang mga mangangaral. Kaya gusto nating tayo ay magabayan ng Biblia kung ito ba ay tama o mali. Una ay balikan natin ang ilang mga susi sa pag-unawa sa propesiya. Number 1, si Kristo ang sentro ng lahat ng propesiya. Kailangan nating maintindihan na siya yung sentro ng lahat ng propesiya. At pangalawa, kinakailangan nating hayaan ang Biblia ang magbigay ng kahulugan sa magitan ng paghahambing ng kasulatan at kasulatan o kaya ay teksto or teksto. Pangatlo, ang propesiya ng lumang tipan, ang ugat at ang bagong tipan ang bunga o tinatawag na katuparan ng luma. So yung luma ay ang katuparan niya ay makikita sa bagong tipan. Well, tatanungin natin kung ano ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Titignan din natin ang kanyang pamamaraan sa pag-unawa ng lumang tipan upang magamit din natin sa ating pag-aaral ngayon. Kinakailangan natin kasing tignan kung ano yung paraan ng pagtuturo na ginawa ng ating Panginoon. So gusto kong bumalik tayo sa talinhaga ng ubasan na ating tinalakay noong mga nakaraang mga araw. Ang Panginoon ay nagkwento siya tungkol sa bagay na ito at alalahaning ikinikwento ni Jesus sa mga pinuno ng Israel ang talinhaga ng ubasan. Ang tungkol sa isang lalaki na nagtanim ng ubasan at pinaupahan ito upang alagaan. Nang dumating na ang pag-aani ay kanyang isinugo ang kanyang mga alipin upang kunin ang kanyang aning bunga. Ngunit ang tagapag-alaga ng ubasan ay sinaktan at pinatay ng mga tao. Hanggang binigay niya, I should say, ang kanyang bugtong na anak upang sila ay maniwala na talagang sinsiro na kunin ang aning bunga. Ngunit maging ang kanyang anak ay pinatay ng mga nag-aalaga ng ubasan. Ito ay mababasa natin yung kwentong ito kung nais ninyo pong sundan sa Mateo chapter 21 verses 33 to 43. Alalahanin ng isa sa ating mga susi pag-unawa ng propesiya ay ang lumang tipan ang ugat ng lahat ng propesiya. Kasi ang lumang tipan, ito ay nagsasabi ng mga propesiya, lilinawin natin, at ang bagong tipan, ito naman ay katuparan ng propesiya ng lumang tipan. Sa katotohanan, ang talinhaga ni Jesus ay tungkol sa ubasan.
pinapaliwanag ang isang awit na matatagpuan sa Isaiah, Kabanata 5, setas na 1 hanggang 7, tungkol sa isang ubasan na patuloy na sa pamumunga ng ligaw na bunga. At pagkatapos sabi niya sa verse 4, papansinin natin ang sabi po dito, pagkatapos na gawin ng Diyos ang lahat ng kanyang magagawa para sa ubasan, sa huli ay kanyang sinabi, iguguho ko ang pader nito at ito ay aking aapakan sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel. Malinaw na yung ubasan dito na tinutukoy ay ang sambahayan ng Israel. So, dalawang puntos ang dapat nating pansinin dito. Ang unang punto ay na ang lumang tipan, ang lumang tipang ubasan ay kumakatawan sa sangbahayan ng Israel. Ang ikalawang punto na nais nating maintindihan mga minamahal sa talatang binasa natin ay pansinin natin ay na ang Diyos ay ginawa ang lahat na maaari niyang gawin upang iligtas ang Israel. Hindi tumigil ang Diyos sa pagsusugo ng kanyang mga propeta. Hanggang sa huli, isinugo ang kanyang sariling anak at kanilang ipinako ito sa krus. So ano pa ba ang maaring gawin ng Diyos para sa bansang Israel? Sa Mateo chapter 21 verses 34 to 36. At mapapansin natin na binabanggit niya, babasahin po natin, at nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay isinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. Okay, sa verse 35, at pinanghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa'y pinatay, ang isa'y binato. Verse 36, muling sinugon niya ang ibang mga alipin na mahigpit sa mga nanguna at ginawa rin sa kanila ang gayunding paraan. Alam din natin na si Esteban, di ba, binato. At yan ay isang hudyat nung binato si Esteban. Yan na yung huling panawagan ng ating Panginoon. Hanggang in-extend pa yung mercy ng ating Panginoon hanggang nung panahon ng AD 70 nung nawasak ang templo ng Jerusalem at gayon din ang syudad ng Jerusalem. Ngayon, titignan natin sa huli isinugo ng Diyos ang kanyang anak ngunit siya man ay pinatay nila. So nakita natin yung pagkikipagpunyagi, nakikita natin yung habag, yung panahon na ibinigay ng Panginoon mula pa sa panahon ng pagkasakop sa kanila ng Babylonian Empire hanggang sa panahon ng ika-4 na empire hanggang sa panahon ng 10 divided kingdoms ng European Empire hanggang sa panahon na kung saan ay naipanganak ang ating Panginoong Hesus sa panahon ng mga alagad, sa panahon ng mga apostoles, maging sa panahon ni Esteban at ni Pablo ay itinakwil nila ang ating Panginoon. Sa Mateo chapter 21 verse 41 ngayon, nilinaw ni Jesus ang punto. Tinanong niya ang mga pinuno ng Israel kung ano ang dapat gawin ng may-ari ng ubasan. Basahin natin sa Matthew 21 verse 41, sinabi sa kanila, upuksain walang awa ang mga tampalasayang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kanya ay mga bibigay na mga bunga sa kanilang kapanahunan. So, ito ay maliwanag na ipinaliwanag natin ang ubasan ay walang iba kundi ang bansang Israel at ibibigay na sa isang magsasaka na magbibigay ng mas maraming aning bunga. Well, hindi nila napagtanto na ang mga pinuno na iyon ay talagang hinatulan ang kanilang sarili sa pagtanggi sa tao na nakatayo sa harapan nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil na nagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ngayon, titingnan natin ang sinasabi ng lumang tipan sa aklat ng mga awit, 118 verse 22. Ang sabi dito, ang bato na itinakwil ng nangagtatayo o nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. So, ang mga rabay mismo ay dapat maintindihan ng talatang ito ay tumutukoy sa Misaya, ang Mesyas, ang ating Panginoong Hesus. So, wag nating kaliligtaan ang katotohanan na si Jesus mismo ang sumipi sa dalawang mga propesiyang ito ng lumang tipan na tumutukoy sa kanya. Pinaliwanag niya at naintindihan nila
at sila din ang humatol sa kanila na ang ubasan ay ibibigay na sa ibang magsasaka. So, ang unang propesiya, mga minamahal, ay kumikilala mismo sa mga pinuno ng Israel na nasa proseso ng pagtanggi kay Kristo. Hindi minsanan yon, marami ang beses na nanawagan ng ating Panginoon. Pangalawa, ay naghahayag na si Kristo ang batong panulok. Well, may paliwanag pa sa Mateo chapter 21 verse 43. At sapagkat itinakwil ng Israel ang ating Panginoong Hesus, maingat na pansinin ang sinasabi ng Hesus ng ating Panginoon sa mga mangyayari sa talatang 43 or 43. Kaya't sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Okay? Ibibigay sa isang bansang nagkakabunga ang gawain ng ating Panginoon o kahanga-hangang mga salita ito. Nasa atin ang salita mismo ni Jesus na nagsasabing sapagkat itinakwil ng Israel si Jesus, ang batong panulok, ang kaharian ng Diyos ay alisin sa bansang Israel at ibibigay sa isang bagong bansa. Maliwanag po yon na maging tayo din kapag hindi natin tinupad ang pagiging mabungang mananampalataya at kinakailangan isakabuhayan, ituro ang pamantayan ng Diyos ay maaring ibibigay din ng ating Panginoon sa isang mas mabungang manggagawa ng gawain. Kaya nga ang literal na bansang Israel ay hindi na kaharian ng Diyos, hindi na, o bayang pinili ng Diyos. Kung ganon, sino itong bagong bansa? Ang sagot ay matatagpuan sa unang Pedro, Kabanata 12, tas na 9 at 10. Susumpungan natin na si Pedro ay sumusulat sa iglesyang binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil at tinatawag na mga Kristiyano. Kaya sabi niya, kayo isang lahing hinirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Well, inilipat ni Pedro ang katawagang bansang Israel sa lumang tipan sa iglesia na binubuo ng mga Hudyo at Hintil sa bagong tipan. And by the way, meron namang Hudyo pang nakikianib sa bagong iglesia ng ating Panginoon. Yung bansang paglilipatan ay isang bagong iglesia na nagsasakubuhayan at nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. At ang sabi niya sa unang Pedro 2:10, na makaraan ng panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon ay tinawag na bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipakamit ng awa ng Panginoon. So dahil sa biyaya ay pinili ang isang bayan, ang isang iglesia upang magkamit sila ng awa at biyaya ng Panginoon. So, narinig mo ba yon, minamahal kong tagapakinig at taga-subaybay? Maaari kang piliin ng Panginoon kung ating susundin, tatanggapin si Jesus bilang personal nating tagapagligtas. Nang nakaraan ay hindi tayo nagtamo ng awa. Tayo ay mga hamak na hintil, tinatawag tayo mga pagano, ngunit ngayon ay iglesia at tinawag na isang bansang banal. Yun ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Well, ako din ay hindi ako lahi ng Hudyo, pero sa pamamagitan ng biyaya, habag, at pagkakataong ibinigay ng Panginoon, ay wag nating pakakawalan ang biyayang ito na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Well, kahanga-hanga ang pagkakasabi ng Biblia, mga minamahal. Ang lahat ng ipinangako ng Diyos ay ipinagkakaloob na niya sa kanyang iglesia sa ngayon. Lahat ng pangakong ibinigay ng Diyos sa Israel ay ibibigay niya sa isang iglesyang masunurin. Kung anong kautusan ang sinusunod ng Israel noon na hindi nila nagampanan, ay yun din ang kautusan ang ipapasunod ng Diyos sa atin upang tayo ay kanyang pipiliin magpakailanman. Kaya kaibigan, kung ikaw ay susundin mo ang utos ng Diyos, pipiliin ka niya na isang makaharing saserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos upang tayo na tumatawag sa Kanya, na tinawagan tayo mula sa kadiliman patungo sa kagilagalalas na kaliwanagan, ay magiging anak ng ating Panginoon. Well, ang tawag niya ni Pablo sa Galatia chapter 6 verse 16 ay ganito, kayo at ako ang Israel ng Diyos, ang iglesia ng ating Panginoon.
Una, nangangahulugan ito na ang lahat ng pangako ng Diyos at ang kanyang pangako ay matutupad sa bagong Israel ng Diyos ngayon. At ikaw yon kung nais mong sumunod sa pamantayan ng ating Panginoon. Magiging bagong bansa ka at tatawagin kang espiritual na Israel ang kanyang iglesia. Sapagkat ganito ang paliwanag ni Pablo, minamahal ko, sa 2 Corinthians, I should say, chapter 1, verse 20. Ang sabi niya, sapagkat maging gaano man ang pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo. Yes, napakagandang talata ang pagkakabanggit sapagkat sa tanging sa pamagitan lamang ni Kristo, tutuparin ng Diyos ang lahat ng mga pangakong ginawa sa Israel sa atin at ang Kanyang iglesia. Ikaw ay tinanggap, pinili ng ating Panginoon sang-ayon sa Kanyang biyaya at habag. Pero ang kailangan ay tupdin natin ang utos ng Diyos. Kung meron po kayong mga katanungan o nais nyo pa pong magsiyasat ng mas malalim ng banal na kasulatan o ano man po ang gusto nyong iparating sa amin, maaaring gusto nyo po makatanggap ng mga aklat na amin pong pinamimigay ng libre or mga aralin po sa Biblia, tumawag po kayo o i-text po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Meron din po tayong toll-free number para sa ating mga kaibigan sa labas ng Pilipinas at maging sa labas ng Metro Manila. Pwede po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Pwede rin nyo po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, or mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Aasahan po namin ang inyong mga pangalan at kompletong address para maipadala namin ang mga aklat at mga aralin sa Biblia. At sa ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli. Ito po ang tinig ng pag-asa.